Ako po isang sundalo. Ako po ay Brigade Sergeant Major sa Camp Aguinaldo sa reserve sa Afresco. So what I did was to resign last week. Dahilan sa hindi ko po pwedeng sabihin ang ano bang bagay na gusto kong sabihin patungkol sa mga sundalo at yung aming mga kilala yan kung ako po ay nasa organisasyon. So sabi ko sa aking commander, gumawa po ako ng letter of resignation. Ang sabi ko ay ako'y nagbibigay na bilang Brigade Sergeant Major ng aming po brigada. At ngayon, ako po ay pwede nang magsalita. Hindi na po ako mag-martial dito. Kasi kung ito po gagawin, ako po ay subject sa court martial. So, para maiwasan ko, ang mga reservists po naman ay mga volunteer. Kaya anytime po pwede kaming mag-resign at anytime pwede rin naman kaming bumalik. Siguro kung iba na yung administrasyon, babalik na uli ako. Kasi ito naman talaga yung aking gawain. Kaya lang sa gayon, ang aking pananaw ay hindi ko pa kaya yung aming kondisyon at kinakailangan kong lumabas upang ako ay makapagsalita patungkol sa kalagayan ng ating bansa. Ako po ay hindi mahilig magsisigaw. At ako po ay mas gusto ko yung ako'y nagsasalita. Ang aking sinasabi ay yung pong kapupulutan ng aral. Okay, ganito po yun. Yung pong aking kaibigan na general, na retirado na rin, ay nag-usap kami at ako po ay merong, kung makikita po nyo yung aking account, ay marami kayong matututuhan doon. At ang isa doon sa aking sinabi ay yung dayo ng ating pong kasundaluhan pagdating sa kaalaman sa mga aral ni Sun Tzu doon po sa The Art of War. Ako po kasi ang nag-translate ng Sun Tzu The Art of War sa Tagalog. Ano po? At ito po ay aking ginawa upang may pamigay sa mga sundalo natin. At saka sa ROTC, dinesign ko ito. At the same time, ito po ay meron mga, every chapter ay meron pong mga questions. Ito po yung Tagalog. Ano po? Ito po yung Tagalog at napakadaling maintindihan. Ngayon, ang sabi sa akin ng kaibigan kong general ay ganito. Kasi ito pong The Art of War, ito po ay sinulat ng Chinese general. Pero, bagamat ito po ay sinulat ng Chinese, ito po ay ginagamit ng halos sa buong mundo ng mga militar. Ano po? Hindi lamang mga militar, kundi ginagamit din po ito sa negosyo, sa sports, at yung prinsipyo po nito ay napakaganda. Ngayon po, kung mapapansin ninyo yung labanan sa Vietnam, na nag-una yung France, pagkatapos ay inabsorb ng Amerikano no almost 20-year war, hindi po nila tinalo ang Vietnam. Yung mga Vietnamese, ano po, in fact, nagpadala pa tayo doon ng contingent natin yung tinatawag natin PhilCAG, yung Philippine Civic Action Group. Ngayon, bakit hindi sila tinalo? Eh dahil itong aklat na ito, yung Sun Tzu The Art of War, ito yung Biblia nila. At ito yung ginamit nila sa mga Amerikano kung kaya hindi sila tinalo. Ngayon, nung matapos ang gera, ginamit ito ng mga Amerikano, pinag-aralan nila, at ito ngayon ay standard na aklat doon sa mga Marine School nila. Hindi ka rin po pwedeng graduate ng Central Intelligence Agency kung hindi mo alam itong librong ito. Ginagamit din ito ng Japanese, ginagamit din ito ng mga iba pang bansa. Pero, ang sabi ng kaibigan kong general, yung daw mga Chinese ay may doctorate na sa Art of War, yung daw mga Pilipino hindi pa nag-grade 1. Ibig sabihin, ang ating pong kasundaluhan ay huling-huli sa sistema ng pakikipaglaban. Mapapansin ninyo, yung Communist Party of the Philippines o yung mga CPP, NPA, NPF, gano'n na sila katagal nakikipaglaban? Ragtag Army. Gano'n na karami ang nagbalit-balit na Chief of Staff? Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Anong nangyayari? Bakit gano'n?
Nagtataka ako, ano ang problema? Nasaan ang problema? Samantalang nasa atin na lahat ang kakayahan, lahat ng mga armas, tangke, meron pa tayong eroplano, may mga jet. Bakit nag-i-exist pa rin sila hanggang ngayon? At katotohanan, sila po ay nandoon na sa Kongreso. Ang problema ay hindi natin kasi nakikita ang tunay na hitsura kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Natatandaan nyo noong September 21, diba? Merong nagrarally doon sa Luneta, meron doon sa may Ayala Bridge, diba? Pagkatapos meron tayo doon sa EDSA Shrine, at meron tayo dito sa Liwasan Bonifacio, at meron pa rin tayo doon sa EDSA Monument. Ano? So, ibig sabihin, pag tinignan ninyo, bakit iisa ang ipinaglalaban? Quote and quote, ha? Iisa, quote and quote. Pero hiwa-hiwalay. Ano ang problema? Nasaan ang problema? Ganito yon. Dapat nating maintindihan. Ako muna lang. Pakihawa. Kasi mahina po yung aking kanan. Dapat po nating maintindihan na dapat ang mga Pilipino ay hindi magkaisa. Divide and conquer. Simple lang yan eh. Ginawa na ito ng mga Kastila, pinagpatuloy ng mga Amerikano, at patuloy na ginagawa ngayon. Anong ibig sabihin ng divide and conquer? Kasi, pag tayong mga Pilipino ay nagkaisa, makikita natin o matutumbok natin kung ano talaga ang problema. Diba? Ngayon, ano ba talaga ang problema? Una, ganito yan. Merong mga foreign, sabihin natin merong mga dayuhan na nagpopondo sa lahat na nangyayari sa Pilipinas. Yung mga grupo dito, may nagpopondo. Maliban dito sa Maisog, walang nagpopondo dito. Bakit? Eh alam ko yan eh, kasi nakasama na ako dyan. Talagang walang pondo. Paging dito sa UPI, meron lang mga donations. Diba? Kanina, ang ulam namin, hotdog. At saka nagluto kami ng kanton na may kanin. Yan ang aming ulam. Dain. Pero, pagdating ninyo doon sa ibang grupo, halimbawa yung 1 billion ba yun? 1 billion march. 1 billion march. Ang tanong, sino nagpopondo? Mga kongresista. Ang nagpopondo dyan ay galing sa Amerika. National Endowment for Democracy. Tama! Alam niyo yun? Ang nagpopondo dyan sa marchang yan ay National Endowment for Democracy. Di ko na ako makakatay pag sinasabi ko itong mga ito. Tama yan! Okay, Tama yan. ano ang National Endowment for Democracy? At sino ang kanilang contact dito sa Pilipinas? Ang contact nila dito sa Pilipinas is si Maria Ressa. Si Maria Ressa. Rappler. Yan ang tumatanggap ng pondo mula sa National Endowment for Democracy, at pagkatapos yan naman ang ipinapasa katulad doon sa 1 trillion. So ibig sabihin, kung kayo'y nagmamarcha dyan doon sa September 21, ang pondo niyan ay galing sa Amerika. Okay. So akala nyo normal lang na naglalakad lang ka doon? Amerikano ang nagpopondo niyan. At ang pondo niyan ay bumabagsak kay Maria Ressa ng Rappler. Ngayon, itong si Maria Ressa ang kanilang ginagamit sa fact checker. Diba? Sino ang may karanasan sa inyo dito sa Facebook na nakakailan na kayo ng tawag nito? Fact check pero masususpende. Sino sa inyo ang mga may suspension sa Facebook? Marami. Ako, pag hindi 1 buwan, 2 buwan, yan ang suspension ko dyan. At yung iba, syempre, alam natin na nagre-reklamo. So, ibig sabihin, yung isang grupo noong September 21 na nagmarcha na napakarami, that is funded by NED, National Endowment for Democracy. Okay? So, nakita nyo na isa. Ikalawa,
Yung tropa naman ni na Ontiveros, yung bayan, ang tawag doon, yung mga bayan black. Okay. Ang pondo niyan ay nanggagaling sa Europe. Okay, nanggagaling sa Europe ang pondo niyan. Matatandaan nyo na si Joma Sison ay nagtagal sa Netherlands ng napakatagal na panahon. Wala naman siyang hanap buhay. Ibig sabihin, may nagpopondo sa kanya doon. At yung nagpopondong mga grupo, maraming grupo na leftist yan sa Europe, yan din ang nagpopondo dito sa Pilipinas. Sinusuportahan nila yung mga leftist group dito, kaya hindi yan nauubusan ng pera. Sa katunayan, pag tinignan ninyo yung mga new people sa army, ang gaganda ng baril yan may mga AK-47. Saan sila kukuha ng pambili kung wala silang pondo? Ang pondo niyan ay nanggagaling sa Europe. Kung kaya't yung isang grupo dito na nagmamarsya na kung saan ay lumusong palatan doon sa grupo natin, yan ang nagpopondo dyan. Okay? So, ibig sabihin, ang isa pa dyan, bukod doon sa National Endowment for Democracy, ang isa pa dyan yung tinatawag na Asia Foundation. Yan din na nagpopondo. Yan ay nagpopondo sa mga universities at saka sa mga iba-ibang grupo. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay nag-aaway-away, pero hindi natin naiintindihan ang nagpopondo ng away natin ay foreigner. Okay, now, bakit ko alam ang Asia Foundation? Okay, noong 2010, ang Asia Foundation ay nag-sponsor ng t-shirt ng PPCRB. Sino nakakaalala sa inyo nun? Yung PPCRB, yung malaking t-shirt na merong malaki dito na kulay blue, na merong kalapati. From NAMPREL, tinanggal ang NAMPREL, pinalik ang PPCRB. By the way, ang NAMPREL was organized by Edward Lansdale. Si Captain Edward Lansdale noong Second World War ay siya ang leader o nakatalaga sa Pilipinas na pinuno ng OSS. Ano ang OSS? Office of Strategic Services. Now, ano ang Office of Strategic Services? Ngayon, yan yung grupo na tinatawag na Central Intelligence Agency. Si Lansdale ang gumawa ng NAMPREL. So, ibig sabihin, sa haba ng ating panahon, ang NAMPREL ay Amerikano. Sina Concepcion, hindi sila ang tunay dyan. Ang nasa likod niyan, dahilan sa organized ng NAMPREL ay si Captain Edward Lansdale, dating ahente ng Office of Strategic Services na ngayon ay Central Intelligence Agency. Na sila pa rin ang nagpapatuloy at nagpapakilos sa gawain sa Pilipinas. Okay, bakit nila ginagawa? Gusto nilang gawin na tayo magkalabo-labo, tayo magkaiwa-iwalay. Simple lang yan. Tatandaan nyo, andito rin ako napagalitan. Dahilan sa natatandaan nyo, nung magkaroon ng maisog rally sa Pampanga, kung natatandaan nyo, wala naman akong kinalaman talaga doon, na bigla na lamang akong naging isang convenor ng maisog. At pagkatapos, ibinigay sa akin yung isang item tungkol sa security at sabi nila sa akin, pagsalita po kayo tungkol si Edgar. Eh wala naman ako, napatayo lang ako doon sa lamesa. Pero alam ko kung anong Edgar, kaya diniscuss ko ito. Nung pauwi na ako, sir, huwag ka muna uuwi kasi bukas magsasalita ka uli. So ngayon, kinabukasan, nagsalita uli ako tungkol si Edgar. Alam niyo yung Edgar? Ito yung mga base militar ng mga Amerikano sa Pilipinas. Noong kapanahonan ni Presidente Digong, ang EDCA, 4 lamang. 4 lang yan. Nung mawala siya, ang alam ko, ang sinasabi nila ngayon ay siyam. Siyam daw, natagsagan. Pero sa aming paniniwala, hindi lamang siyam ang EDCA o yung mga base militar ng Amerikano ngayon sa Pilipinas. Hindi ba pinaalis na sila? Bumalik na naman sila ngayon at pinapayagan ng ating pamahalaan. Ang alam namin, hindi lamang yan siyang. Mahigit pa yan sa siyang. Baka yan, nasa 22.
na posibilidad. Bawal sa ating konstitusyon. Ikalawa, bakit ginagawa nila tayong mag-away-away? Para hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa. Doon sa Subic, napakarami nang dumating na mga armas, mga helicopter na ang ginawa nila ay kanila itong itinahon at kung saan na inilagay dito sa Pilipinas. At ito'y nakahanda anytime na magkaroon ng gera, ilalabas na lang nila ito. Bawal, pero nag-aari. Ang pinaka-problema natin sa lahat ay yung tinatawag ng Typhoon missile, nuclear missile ito. Dinala nila ito noong kapanahon na sila nagwa-war game dito. Panikatan. Paglagay sila dito ng mga Typhoon nuclear missile, ang sabi nila, during panikatan lamang. That was August, I think. Last year na sila sinabihan na dapat itong alisin sapagkat ito'y bawal sa ating konstitusyon. Alam nyo ba hanggang sa ngayon, nandito pa ang mga missile niyan. Ang dahilan sa mga missile niyan ay nakatutok sa China o sa Taiwan, kaya sa ating ngayon ay nakatutok din ang missile ng mga Chinese. Ano ang kasalanan natin na dadating ang panahon, mangangamatay ang Pilipino, sino ang ating kaaway? Ito ang iniiwasan ng mga Amerikano kung bakit may issue ng mga tambaluslos. Nakita nyo may picture yan may kwento yan bisitaryo. Si Tambaluslos, sa aming paniniwala, ang golden boy ng Amerika. Bakit? Sapagkat yan ang gusto nilang ilagay na presidente. At kapag si Tambaluslos na ang presidente, happy na sila. Dahil total control ang Pilipinas. Unfortunately, bumanpak si Tambaluslos. Si Marcos, alam na nila na hindi mag-aari. Alam nila na hindi mag-aari. Alam nila, sa Amerika, alam nila kung ikaw ay adik o hindi. Ngayon, kahit adik yan, pababayaan nila yan as long as they can use him. Nagagamit pa yan may pakinabang pa. Pero alam nila na darating ang tamang panahon, wala nang pakinabang yan. Kaya meron silang ipapalit. Ang problema, yung kanilang ipapalit is palpak na rin ngayon. Bakit? Nakita na natin na sa Senado, binasag na ang pula ni Romualdez. Ibig sabihin, hindi na rin pwede si Romualdez. Merong bulong-bulungan at merong usok na lumalabas na dahil hindi na mag-aari ang Marcos at hindi na rin mag-aari ang Romualdez, ang iniisip nilang ilagay ay cabinet secretary. Ito yung umuusok, cabinet secretary. Isa lang yan. Yung dalawa ang citizenship. Isang Maltese at saka isang Pilipino. Ang problema, siya pa yung mayroong mataas na posisyon doon sa ating tanggulang bansa. Isipin mo, isang tao na may dual citizenship, ang sabi niya, ni-renounce na niya yung sa. But even then, hindi ka dapat nandiyan dyan sapagkat wala kang sabihin natin pang sarili mong paninindigan sapagkat kumuha ka pa ng other nationality. And yet, pwede sa Pilipinas. Alam niyo dito sa Pilipinas, walang hindi pwede. Pag pwede pag-aari, pag-aari. Diba? Si Abante nga, pinag-aari Diba? Yung ang tatlo daw sa Senado, sa totoo lang, hindi naman nanalo yun Pero pinag-ari. So sa Pilipinas, walang hindi po pwedeng pag-ariin kapag gusto ng mga foreigner na may interest sa ating bansa na pag-ariin, mapipilitan ang ating mga tao dito sa gobyerno na pag-ariin sapagkat sila man ay nakikinabang. Alam ko yan, kasi nanggaling ako dyan. Alam ko kung paano makinabang dyan sa mga foreigner o doon sa mga ibang bansa na nagpapatakbo dito sa Pilipinas. Alam ko yan. Kung minsan nga, hindi na nga akong ipupuha ng sweldo doon sa kampo dahil sa sobrang pera ko na doon dumadating kasi doon yan yung ginagamit namin sa operations. Alam ko yan. So, makikita natin bakit ganito ang bansa ang Pilipinas. Ngayon, isa lang. Merong isa na hindi mag-aari at hindi nila papayagan na mamuno ng bansa. Si Sara Duterte. Hindi pwede. Hindi pwede si Sara Duterte. Ayaw
Hindi Pilipino ang umayaw dyan. Yung mga Pilipino nag-aayaw-ayawan dyan, dinidemonize lamang si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, hindi po pwedeng maging presidente. Bakit? Neutral ang kanyang posisyon sa Indo-Pacific. Neutral lang. Hindi ko sinasabi na siya pro-China o pro-America. Si Sara Duterte, neutral ang kanyang posisyon. At hindi ito papayagan ng Amerikano dahil kapag ikaw ay neutral, ibig sabihin hindi ka nila kakampi. Ang kaaway ng Amerika, dapat kaaway mo rin. Pag hindi mo kaaway, ang kaaway ng Amerika, ikaw naman ang kanilang kaaway. Kaya si Sara Duterte, hindi po pwedeng maging presidente sapagkat ayaw ng Amerikano ang kanyang posisyon. At yan ay alam ni Sara Duterte. Hindi ba sinasabi niya na ako ay papatayin? Yes. Narinig niyo yan? Dahilan sa alam niya na kapag siya ang oposisyon, hindi siya papayagan. Eh kung si Trump ka, inassassinate eh. Presidente na ng Amerika. Eh sino ba si Sara? Hindi ba? Alam niya yan, kaya sinasabi niya na ako ay papatay. Hindi ba naririnig niyo palagi na kanyang sinasabi? Sapagkat kahit ang kanyang ama, ayaw siyang patakbuhin presidente. Sapagkat kapag hindi ka kaalyado ng Amerikano, patay ka na. Alam ko yan. Alam ko yan. Meron akong kasama. Ginawa nila yan. At ako, sabi nga nila, ako daw ay meron ng pulungan. Kaya ayaw ko talaga magsalita ng ganito. Pero hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko eh. Kaya nga nag-resign na ako. Ako'y may kulungan akong nakahanda. Sinabihan na ako, tinawagan na ako minsan after ko nung magsalita doon sa Maisog sa Pampanga. Ang kasunod doon, tawag ka agad sa akin. Tumigil ka. At ikaw ay meron ng kaso. Alam niyo yung kaso ko? International Monetary Laundering. Hindi ho local ha. International Monetary Laundering. Tinawagan ako dyan. At ang aking sabi niya, meron kayo kang bank account sa Bank of China. Sabi ko, baka sa China Bank, hindi sa Bank of China. Sabi niya, hindi. Sa Bank of China ka na merong account. Tapos sinabihan ako, kilala mo ba itong mga taong ito? Sabi ko, hindi. Lahat yan nagbigay sa iyo ng pera. So, ibig sabihin, itong kadadaldal kong ito, na matagal nang sinasabihan sa akin, huwag kang mag-ingay. Ito ho yung kahihinatnan ko. Ngayon, sabi ko sa kanila, okay, kung ako may kulungan, meron ba naman pagkain doon? Sir, meron. Sabi ko, huwag nyo lang akong lalasunin. Yeah? So, ang kalalagayan ng ating bansa, sa inyong nakikita, tayo nag-aaway-away, tayo po ay pinag-uulot, tayo ay pinag-aaway-away para hindi natin makita ang kabuuang larawan ng mga nangyayari. Gumagawa na sila ng mga permanent structure sa Subic, maglalagay daw sila doon ng gawaan ng bala, tuwan-tuwa naman yung iba sapagkat hindi kami magkakatrabaho, pero hindi nyo nakikita ito'y isang manipulasyon. Isang bagay lang ang nakakatuwa. Mahaba na ako kasi wala namang magsasalita, habahan ko na. Ganito yan. Nagpapasalamat ako dahilan sa awayan ng China at ng Amerika. Ang sabi nung isang tagapagsalita at napanood ko, yung daw MAD. Sabi nung Chinese, MAD. Ano kaya yung MAD? Mutual Assured Destruction. Ibig sabihin, pag naglaban ang China at Amerika, walang mabubuhay. Bakit? Nuclear weapon ang labanan. Walang makitira sa atin. Lalong-lalo na, wala man lang tayong panlaban dito. Matagal ko nang sinasabi na dapat magkaroon tayo ng kahit anumang taguan. Kapag nagkaroon ng nuclear war, merong nuclear fallout, patay tayong lahat yan. Eh wala man lang tayong taguan dito eh. Hindi tayo gumagawa at ayaw nilang gawin. Anyway, ito ang sabi ng China na napanood ko. Yun daw ika na mutual assured destruction dahilan sa ang China ay meron ng capability na magpaputok ng missile nila diretso papunta sa Amerika. ICBM. Meron na. So ibig sabihin, ang sabi nila, we will not harm the Philippines. Itong sabi nila,
we will not harm the Philippines. Kahit na nandito ang mga Amerikano, sinasabi na, we will not harm the Philippines. You know why? Panahon pa ni Mahoma, kaibigan na natin ng Chinese eh. Dinidemonize tayo ng Amerika na yung Chinese na yan, kinokontrol nila yan. Bakit? Alam niyo ba kung bakit dinidemonize ng Amerika ang China? Dahil lang sa tinatawag na hegemony. Alam niyo yung hegemony? Ibig sabihin sila lamang ang pinakamakapangyarihan. Ang problema, may challenge na sa kanila sapagkat ang China ay lumalakas at lumalakas at na-challenge yung kapangyarihan ng Amerika na hindi nila papayagan. That is why yung Indo-Pacific na yan, yung daan na yan ng Taiwan, kasi billion ang dumadaan dyan na negosyo ng mga shipping line. Kapag yan ay nakuha ng China, o ibig sabihin ay nagkaroon ng parte ang China dyan, hindi na magkakaroon ng hegemony ang Amerika. At ayaw nila yon. Kung kaya ang ginagawa nila, tayong mga Pilipinos, kasi malapit lang tayo sa daanan eh, doon lang sa Pagudpod, di ba? Tapos doon, Taiwan na, marinig ko na yung taon na yung tilawak ng manok eh. So yung state na yan ang kanilang kinokontrol at kinokontrol ng Amerika. Sinasabi lang nila na Taiwan yan, pero ang talagang issue dyan, yung Indo-Pacific. Ano yung lugar ng Indo-Pacific? Control ng lugar at hindi papayag ang Amerikano na yan ay mapupunta sa China o magkaroon ng bahagi ang China. Dahilan sa hegemony. Pero nakikita natin, ang Amerika ay pahina ng pahina, lahat kinakaangan ng laban hanggang sa Venezuela, okay, hanggang sa Iran, hanggang doon sa Middle East, lahat kinakaangan nila, pati sa Pilipinas, but they can never fight the war. Tatandaan nyo, wala pang ipinanalong gera ang Amerika after Vietnam. Nanalo ba sila sa Afghanistan? Talo. Anong ginawa nila sa Libya? Sinira lang nila. Tapos ngayon, bakit? Anong meron sa Libya? Kinuha nila yung langis. Hanggang ngayon, sila nagmamando doon. Sa Iraq, ganun din ang kanilang ginawa. Sinira nila ang Iraq. Pero yung langis nilang Iraq, sila ngayon na nagmimina. Afghanistan, dati, yung kanilang pati, sila nagmimina doon. So ito yung kanilang ginagawa. Now the Philippines, ganyan din ang ginagawa sa atin. Pero para hindi natin makita ang ginagawa nila, tayo ang pinag-aaway-away. Ngayon naman, yung mga Pilipino, tatandaan nyo, kapanahunan pa ng Kastila, marami ng traidor. Nasa dugo na yan eh. Di ba? Natatandaan nyo, sino yung kauna-una na traidor? Si Emilio Aguinaldo. Di ba? O meron pa doon, madami yan eh, ng mga traidor na nangyayari. Na kung saan ay inuuna yung pansariling interes kesa sa sariling interes ng bansa natin. Pero, hindi naman lahat ng Pilipino ay gano'n. Napansin niyo, mahaba na ako, no? At tayo na nagdarating. Napansin niyo na hindi lahat ng Pilipino ay katulad ni Emilio Aguinaldo ang ugali. Doon lamang sa Senado, merong isang sundalo, retirado, nagpakita ng kanyang tapang na sinasabi niya, hindi kaya ng kanyang konsensya. Alam niyo mga sundalo kasi, ibang utak yan. Tatandaan niyo, ako yung sundalo, iba ang utak ng sundalo sa sibilyan. Bakit? Pag ikaw ay nagsundalo, kung ikaw ay sa enlisted personnel, dadaan ka ng 6 na buwan ng pagsasanay, tatanggalin lahat ang utak mong sibilyan. Aalisin niyan at mapalitan niya ng utak militar. Ang nagkamali sila, dito kay Orly na Marines, hindi mo yan pwedeng tawaran dahil yan ay utak militar. Once a Marine is always a Marine. Hindi mo yan po pwedeng alisin ang isang Marines kasi maliit lang yung grupo yan sa Navy. Mga Navy po yan. Pero yan ay ilang group, ilan lamang sila. Ilang batalyon lang yung mga yan. Piling-pili yung mga yan. At ang trabaho niyan, yan ang panubo ng mga Navy. At kahit walang taguan, lulusob yung mga yan. Ganyan katatapang ang Marines natin. At ang Marines, once a Marine, always a Marine. Utak militar ang mga yan.
Pasalamat po tayo. Dahil sa kanya, nakita natin at sinabi yung pinakasagradong pangalan. Alam niyo ba kung sino yung sagradong pangalan? Tambaloslos. Anong pangalan ni Romualdez? Tambaloslos. Martin Romualdez. Ito po isang sagradong pangalan. Pero yung Marine, sinabi niya ng hayagan na ito ang lahat ng may pakana ng problema natin sa baha. Ito yung kanyang problema, yung paano yan eh. So ngayon, ano ang gagawin natin? Hanggang sa ngayon, naghihiwa-hiwalay pa rin tayo, kontrolado pa rin tayo ng sistema ng mga Amerikano at tuwang-tuwa sila. Pero meron lamang silang isang problema. Nasunog na yung kanilang Golden Boy. Basag na ang pula. So sino naman ang susunod nila? Yan ang aabangan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Pero hindi sila titigil. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi nila papayagan si Sara Duterte na maging presidente. Ngayon, pro o against Sara Duterte ngayon, dapat nyo siyang ingatan sapagkat naniniwala ako na kinatatakutan siya hindi ng mga Pilipino, Amerikano ang natatakot sa kanya. The moment na siya ay mapaupo, tigpas sila. Tigpas talaga sila. At hindi lamang sila ang tigpas. CPP, NPA, NDF, ubos lahat yan. Kaya ayaw nila si Sara Duterte na maging presidente. Yan ang totoo. Pero, siguro itinadhana na ng panahon ng Panginoon na nakikita nyo utay na bumabagsak na. Isa na lamang ang iniitay. Si Marcos. Pag tinamaan ito, isakit yan eh. Masakit yan. Tama. So, ito na lamang ang inaantay natin. Ito na lamang isa. At siguro pag nangyari yan, alam ninyo, lagi ko sinasabi, ang mga militar, ito na ako, yung mga militar ay merong malaking responsibilidad sa bansang Pilipinas. Sila ay sumumpa, o kami, o tayo ay sumumpa para paglingkuran ang bansa at ingatan ang konstitusyon. The main function of the military is to protect the Constitution. Yan ang trabaho niya. Pero, katulad nung nangyari sa KOJC, ito ha, katulad ng nangyari sa KOJC, na nakita ninyo na wala nang puntahan ang grupong ito. Zero! Wala nang puntahan. Alam niyo kung sino pwede sumalba sa kanila? Military lang. Kasi ito yung nandoon sa protective clause na kapag ang mga mamayang Pilipino ay wala nang pupuntahan sapagkat ang kaaway nila ay gobyerno, militar na lamang ang pwede nilang puntahan. Ang problema nasa sila. Hanggang sa ngayon, hanggang oras na ito, ang kalaban natin ay gobyerno. Executive, legislative, and judiciary, magkakauplot ng lahat. Magkasama na, nag-isa na. Wala na yung kanilang check and balance. Wala na. Dahil si Remulla nasa Senado, kasama pa si Remulla, judicial yan eh. Tapos yung Congress, yung Senate, pagkasama na, kasama rin Remulla, at kasama na rin ni Marcos, which is executive. So ano pang laban natin taong bayan? Itong dapat na nag-check and balance, nagsama-sama na. Ito pang masakit. Isinama pa nila yung CPP, NPA. Tama. Correct. Yung three branches ng government, nagsama-sama na, plus the CPP, NPA, NPF. Tama. Saan na tayo pupunta? Ito yung sinasabi ko eh. Bilang mga militar, bilang sundalo, tayo ang tagapagbantay ng konstitusyon at ang kapakanan ng inang bayan. Pero kung wala nang mapuntahan ang inang bayan, pagkatapos kayo ay nakatingin lamang, ano nang mangyayari sa bansang ito? Wala. So, naintindihan ko rin yan eh. Bakit hindi sila kumikilos? Ito ha, bakit hindi sila kumikilos? Unang-una, yung SND, o yung mga taga-DOS dyan, makinig kayo. Pero maraming DOS dito eh. Taga-DOS, makinig kayo. Yung SND
Hindi yan kikilos. Bakit? Eh, dual citizenship yan eh. Dalawang citizenship yan. Sabi niya, eh, wala na ika yung isa. Pero tatanda mo, nag-dual citizenship ka. Wala kang karapatan na humbawa ng posisyon yan. Yan, Sintidoro. Ikalawa, yung ating Chief of Staff, na ating hinihiling na tingnan kung ano ang kalalagayan ng ating bansa. Wala rin kilos. Ang laging sinasabi ito, ang laging sinasabi ay chain of command. We have to follow the chain of command. But how about the command responsibility? Ba't kasama yan eh? Hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang chain of command at command responsibility. Sa chain of command, ang pinakamataas ay ang commander-in-chief, which is the president. Now, ano ang command responsibility niya? Ginulo niya ang buong Pilipinas. Nagkakagulo tayo dahilan sa yung commander-in-chief. Mahina, weak, umiyak. Saan ka nakakita na commander-in-chief? Naghahari ka doon sa Armed Forces of the Philippines dahil lamang sa baha umiyak ka. Anong klase kang commander-in-chief? Pagkatapos yung command responsibility mo, nagkakagulo na ang inang bayan, nagkakagulo na ang mga tao, nag-aaway-away na. At marami nang napapahamak dahilan sa korupsyon at pagnanakaw. Still ang sinasabi ng Chief of Staff, we follow the chain of command. But how about the command responsibility? Nasaan? Ito yung ating problema. Another problem. Yung karamihan sa mga opisyal natin, sa aking tingin, at sabihin naman, hindi ako nag-criticize. Ito sinasabi ko lang ang totoo. Bakit? Marami sa ating mga opisyal na matataas ang rango, hindi rin sila makakilos. Sapagkat kung sila man ay kumilos, tatandaan mo, ang bawat mataas na opisyal ng militar ay gusto rin makaangat ng rango. Katulad ng colonel, gusto rin niyang maging general. Yung general, gusto niyang maging 2-star, 3-star. Pero itong tatandaan nyo, yang lahat ng mga sundalo niyan, kahit yan ay nakapasa na sa Board of Generals, sinabi ng Board of Generals na ikaw ay qualified para tumaas ng isang rango. Pero, kapag dumaan sila doon sa, ang tawag dito, yung namimili, yung, nawala ako. Commission appointment. Yung sa Commission on Appointment, ito ha, tandaan nyo, doon sa Commission of Appointment, puro civilian yan. Politiko yan. Politiko yan. Ngayon, kapag ang isang politiko doon sa Commission on Appointment ay umayaw sa iyo, hindi ka na mapupromote. Tandaan nyo yan. Kahit na ikaw ay pumasa sa Board of Generals. Bakit? Sino ba talaga ang tunay na nakakakilala sa'yo? Simula nang ikaw ay maging tenyente hanggang maging colonel ka, yung Board of Generals. So kilala ka nila, alam nila ang buhay mo. Yung mga commission on appointment, anong alam nila sa'yo? Wala. Pero dahilan, ito ha, dahilan sa nung ikaw ay bago pa lamang na sundalo. Halimbawa, ikaw ay battalion commander. Ikaw ay napaaway sa isang politiko. Tatandaan ka nila. At pagdating mo, kahit pumasa ka sa Board of Generals, pag dumating sa commission on appointment, pag sinabi nung taong na-offend mo, at sinabi sa commission on appointment, kaaway ko yan. Palagay mo, kahit yung sundalong ito, pinakamahusay na, sabihin natin na qualified and capable of doing or granting the higher rank, pumasa na sa Board of Generals. Pero dahilan sa pinakaaway siyang isang politiko, hindi siya mapupromote. Ano ang alam ng mga taong ito sa kanya? Wala. Samantalang yung Board of Generals, simula pa nung siya'y tenyente, hanggang maging colonel ko sa alam nila yan. At sasabihin ko sa inyo, kapag ikaw ay sundalo at ikaw ay nakaabot ng colonel, paswerte ka na buhay. Paswerte ka. At kung ikaw ay enlisted personnel na karating ka ng master sergeant, magpasalamat ka at buhay ka. Dahil ang buhay ng sundalo, tenyente ka pa lang at private ka pa lang, ikaw yung nasa unahan, ikaw ang unang tatamaan. At kapag ikaw ay nakalusot, paswerte ka. Pagkatapos itong mga politikong ito, dahilan lamang sa nakaaway mo sila, hindi ka na ipopromote. Bagamat ikaw ay sinabihan ng Board of Generals na ikay pasado,
Kaya ito ang problema. Dahil dito, yung mga sundalo, ingat na ingat na ingat na ingat na magkaroon ng kaaway na politiko. At kung ang politiko ay merong kahilingan, mahirap nilang hindi pahindihan. Dahilan sa kapag sila'y humindi at sila'y tinandaan, hindi sila magpupromote sa komisyon ng kapag. Nakita niyo yung problema? Yan ang problema natin sa militar. Kaya nga sinasabi nila pag ikaw daw ay tinyente hanggang lieutenant colonel, sundalo ka na, sundalo ka pa. Pero pag nag-colonel ka na hanggang general, hindi ka na sundalo, politiko ka na. Because you are already playing with these politicians. Now, resign na ako, kaya pwede na ako salita ng ganito. Sinasabi ko lang ito, dahil ito yung totoo, ito yung katotohanan. At ang nangyayari dito sa atin, kontrolado, maging ang mga militar, kontrolado. Nakakaawa tayo. Wala na tayong mapuntahan. Wala na tayong mapuntahan. Hindi ba ninapansin tahimik na tahimik? Wala man lang kilos. At ito pa isa, yung EDCA na yan, yung mga Amerikano na yan, ang dahilan kung bakit sila nandito sa EDCA ay sinasabing sila ay tutulong sa atin kapag merong kalamidad. Di ba? Yan ang kanilang tungkulin. Kasama yan sa kanilang tungkulin sa Pilipinas. Na kapag nagkaroon ng kalamidad ang EDCA o yung mga Amerikano sundalong yan, ay tutulong sa atin. Ang tanong, meron ba kayong nakita kahit isa? Wala! Wala! Nasaan sila? Nagtatago. Nag-aabang ng gulo. Nagtatago. Nasaan na yung tutulong? Alam nyo dati before the EDCA, nung Pangulong si panahon ni Duterte, kasama namin yung mga yan. Bakit ngayon wala? Wala kayong makita na sila'y tumutulong. Dati-dati, naggagawa ng mga school. Dati-dati, pag may baha, nandoon yung mga sasakyan. Ngayon, wala kayong makita kahit isa sa mga taong yan. Nasaan ng EDCA? Ano talaga yan? So, sinasabi ko, tayong mga Pilipino, pinaglalaruan lang tayo. National Endowment for Democracy, Ibon Foundation, Asia Foundation, ito yung grupo na kung saan ay kumikilos upang tayo'y pag-away-awayin, hindi tayo pagkasundo-sundo. Dahil pagka tayo nagkasundo-sundo, makikita natin kung ano ang tunay na hitsura ng ating bansa, na tayo ay puppet, pinagagalaw ng mga taong merong interes sa ating bansa. Alam ba ninyo sa pag nakakaawang nangyari sa atin? Ang Vietnam, ang Vietnam. Ang Vietnam ay kaaway ng China. Tandaan nyo yan. Ang Vietnam, daan ang pinatay ng Chinese na Vietnamese. Pero bakit sila'y magkasama ngayon? Alam yung ginawa natin dahil inaway natin ang China? Yung ating mga prutas, yung durian, yung saging at iba nating prutas, hindi na binibili ng China. Anong nangyayari ngayon? Nabubulok na. Ang tanong, binibili ba ito ng mga Amerikano? Hindi. Tingnan ninyo kung anong ginagawa ng gobyerno sa. Tapos ngayon na itong latest sinasabi na nakikiusap daw ang Pilipinas at Malacanang at inu-open ang business sa China. Anong kalokohan yan? Aawayin mo pagkatapos ngayon inaway ka na rin. Ang sabi mo naman, i-open mo na for business. Ano ba talaga kuya? Saan ba tayo lalagay? So ngayon, ito lang sinasabi ko. Anong ibig sabihin? Anong punto ko? Ipinapakita ko lang sa inyo kung ano ang ating kalalagayan. Ang kalalagayan natin, tayo ay pinaglalaruan. Kinokontrol, minamanipula para wag tayong magkasama-sama tayong mga tao. Pero yung Kongreso, yung Senado, yung Judicial, yung Executive, kasama ang CPP, NPA, sila yung nagkakaisa. Pero tayong mga tao, sabog-sabog. Tatandaan nyo, walang katawan na pwedeng mabuhay. Kapag sinabi ng ulo sa kanyang kamay, isubo mo ang pagkain. Pag sinabi ng kamay, ayaw ko, pareho kayong mamamatay. Katulad natin, pag hindi tayo nag-synchronize, tayo mismo ang mawawala, tayo mismo ang mamamatay. Tandaan nyo, ang nangyayari ngayon, lahat ng kaguluhan, pakanayan, senaryo yan.
Yan ang dapat nating alamin at yan ang dapat nating labanan. Magpasalamat tayo at meron tayong mga retired military officers. Malaking bagay sila sapagkat kaya nilang sabihan yung iba pang mga sundalo kung ano ang tamang gawin. Manalangin tayo na manaig yung ating mga kasamang mga militar na nagretiro na maging matagumpay ang kanilang balak na iaayos sa ating bansa. Salamat po.